Hello guys! Hello! This is for Capricorn. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin ang weekly tarot reading mo. So this is from April 20 hanggang 26 of 2026. Para to sa lahat ng Capricorn. Okay. Ano bang message na kailangan mong marinig sa linggong ito? Okay, first card mo dito is Mountain. Number 8, 8 of Clover. Capricorn, 21. So, nakikita ko sa'yo dito na may posibilidad na nasa restrictions ka. Okay? Pwedeng may mga balak kayong gawin. Like, by the end of March, marami kayong balak na gawin. And then now, already 20th na ng April. And then, parang feeling mo, wala pa rin nangyayari. So, please comment down below if you resonated. Okay, so, kung makikita mo dito, it's number 21, 3, number 7. Nakikita ko sa'yo dito na meron restrictions ka. Meron kang parang feeling entrapped. Parang ano kasi to 8 of Swords, na kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mong pagpupumiglas, wala talagang kawala. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito, I don't know if this is a karma or bad karma, good karma, whatever karma it is. Pero sinasabi ng bara sa'yo dito na meron ka na obstacles and challenges na kailangan na labanan, suungin, or maybe this is a health issue, like yung nanay mo, yung father mo, kapatid mo, karelasyon mo, asawa mo, anak mo, maybe may mga dinadamdam silang sakit or whatever man na problems or imbalances na nangyayari sa kanila. Another din, sa linggo ito, para sa mga Capricorn, babae ka man or lalaki, this is 7 of Swords, yung snake na yan. So, mag-iingat kayo. You need to be careful kasi posibleng kayo ay makaranas ng pagtatraidor, pagtagnakaw, panloloko, or may mga tao dyan sa paligid nyo na parang binabalak nila, pinagbabalakan kayo na lokohin, nakawan, pinagbabalakan kayong gawa ng masama. So, you need to be careful. Okay. Okay, so there's an Emperor, the Tower. So this is stability and this is breakdown. Oh, parang nakikita natin dito, Capricorn, meron dito na sitwasyon sa buhay mo. Like meron na pagbagsak. There's a breakdown, a sudden breakdown ng iyong foundation. So, like for example, instead na ma-promote ka, na-demote ka, instead na pumirma ka ng kontrata, na-terminate ka, parang ganun. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na mag-iingat ka. Mag-iingat ka, Capricorn, sa pakikipag-deal sa iyong boss, agency, politician, police, militar, judge, or kung sino man yung matatas yung posisyon sa lipunan. Okay? Ngayong linggo ay sila yung pinaka-center ng reading mo sa ngayon. Kumbaga, wag tayong magbo-burn ng bridges, maging respectful tayo, and yun, igalang natin lahat ng klase ng tao. Okay? Kasi, sabi ng bara sa'yo dito na isang iniingatan mo na foundation. It's either love life, career, family life, health ng family mo, inheritance, or whatever man yan na iniingatan mo, ang posibleng bumagsak, ang posibleng masira, ang posibleng hindi matuloy, madelays, or whatever man. Next is Ace of Cups. Ace of Cups, Justice, and Page of Pentacles. Nakikita natin dito na talagang there's a karma coming para sa lahat ng Capricorn. Yung iba, bad karma, yung iba, good karma. Eto, it's a bad karma. Siguro may mga Capricorn sa inyo na nakagawa kayo ng hindi maganda
na posibleng ibalik sa'yo ng karma. And this 3 cards, para naman doon sa mga Capricorn na sobrang balanse kayo sa lahat. Yung wala kayong masamang tinapay, wala kayong nasaktan, kumbaga, you're super good person. And dito sinasabi ng barahan na sobra-sobra kang magiging masaya. You will be super happy, satisfied, especially sa pera. Kasi makakakuha ka ng karmic blessings or karmic lessons regarding sa salapi. Like, for example, yon ninakawan ka, may kaso ka na final, pwedeng like related sa money, posibleng bayaran ka, or meron kang kumbaga ginawa na maganda before, there's a good karma coming para sa'yo. Okay. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mo daw ng tulong. Okay? So, if you need help, kailangan mong humingi ng tulong. Pero yun na nga, ang lesson ng baraha mo dito na kailangan wag tayong magbaburn ng bridges. Kumbaga, there's a saying na walang sino man ang nabubuhay dito sa mundong ibabaw na mag-isa ka lang. So, kailangan mo, 'di ba? Kailangan mo ng mga tao para matulungan ka. Kailangan mo ng mga tao para matulungan mo din sila. So, sinasabi ng baraha dito na whatever partnership, business, career, relationship na plano mong gawin, plano mong simulan, you need to find someone. Maghanap ka ng isang tao, 2, 3 na pwedeng makatulong sa'yo, lalo na dyan sa mga binabalak mo. Okay, the Tower. Sa Chariot and Tower, sinasabi ng baraha, huwag kang masyadong nakafocus sa result. Okay? It's an illusion eh. 'Di ba? Like for example, kung ikaw ay isang newly graduate ka na Capricorn, bata ka pa. Like for example, 21, 22, 23, 24, 25 years old. Sinasabi ng baraha sa iyo na huwag kang masyadong mayabang. Okay? Huwag kang masyadong mayabang. Be humble. Kasi minsan, akala ng iba, once na nakagraduate ka na, you're powerful. 'Di ba? So, dito sa barahang ito, this is a bad karma eh. Sinasabi ng baraha, huwag tayong magbibilang ng sisew na wala pa ngang itlog. Okay? So, yan. Financial problems. Yun yung problema mo sa ngayon. Nakikita ko sa'yo dito marami kang gustong gawin, planong puntahan, pero wala kang magagawa. It's because lack of money. Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, you're planning to travel. Parang gusto mong mag-travel, gusto mong umalis, maghanap ng trabaho sa malayong lugar. Like for example, nasa probinsya ka, gusto mong pumunta ng city, or gusto mong pumunta ng ibang bansa para mabago yung takbo ng financial mo. Or kung nasa ibang bansa ka na, balak mong pumunta pa sa mas mayaman na bansa para mas lumaki yung sahod mo or mas makaipon ka ng maraming pera. Okay? Thank you guys. Bye!